Hinahanap ang may-ari ng isang SUV na nasangkot sa panibagong insidente ng road rage sa Quezon City. Ang driver ng SUV na may plakang 8, nagbantang babarilin ang kaalitan. At sa Antipolo naman, nagsuntukan ng rider at e-trike driver na nagkasagian. Ating saksihan. Mag-aalas 3 kahapon nang maabutang ng susuntukan ng dalawang lalaking yan sa gilid ng kalsada sa sumulong highway sa Antipolo City. Rider at e-trike driver ang dalawa na parehong tumama sa pader habang nagpapalitan ng suntok. Paano nga ba sila humantong dyan? Barela naman kaya dyan ha, madamay kami. Hindi pa masyadong kita sa video pero nasa loob pa lang ng e-trike ang driver nito. Tila nagkakainitan na sila ng rider. Hanggang sa hinatak na ng rider ang kaalitang driver papunta sa gilid ng kalsada at doon nagsuntukan. Maya-maya, isa pang rider ang lumapit para awatin sila. Ayon sa barangay, nagsimula ang away ng masagiran ng motor ang e-trike. Driver daw ng e-trike ang unang naluntok. Ang pinagalit dun nga kasi nasira yung pan. Kaya daw siya nagalit. Inamin naman ng nanuntok na talagang nabigla siya. Kaya sa init daw ng kanyang ulo, sinuntok niya kagad yung nakabangga. Kaya pagganti ng ating nakabangga, sinalya siya, di ba? Sinalya hanggang napunta sa pader. Nagharap na raw sa barangay ang magkabilang panig na sinusubukan pa namin makuhanan ng panig. Medyo kumalma naman po. Bagkos nagkamayan sila, nagkasundo naman. Inamin naman nung nila nagkamali pareho. Ayon sa Antipolo Police, wala pa silang natanggap na reklamo kaugnay ng insidente. Dalawang driver din ang nagkainitan sa Quezon City. Sa viral video na ito sa social media, kita ang paglapit ng SUV driver saka binantaan ang nakaalitan driver. Ang sasakyan na nagbantang driver may number 8 protocol plate na ini-issue lang sa mga kongresista. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na base sa video, mukhang peke ang plakang gamit. Tila wala raw kasi itong mga security feature ng tunay na 8 protocol plate. Hinimok ni Velasco ang mga otoridad na agad imbisigahan at panagutin ang driver ng SUV. Inaalam naman ng LTO kung sino ang may-ari ng SUV. Sa gitna ng mga sunod-sunod na insidente ng away kalsada, naungkat tuloy sa kamera ang ilang nabingbing panukala kontra road rage. Apela sa Pangulo ng isa sa siyam na may akda ng panukala, sertipikahang urgent ang mga inihain nila na pinagsama-sama na ng komite sa isang substitute bill. Hindi bababa sa 250,000 pesos na multa at 6 na buwang pagkakakulong ang panukalang parusa. Kung may nasaktan o namatay, nilinaw sa panukala na haharap pa ang akusado sa hiwalay ng mga reklamo sa ilalim ng Revised Penal Code. Siyempre, yung mahigpit na parusa ay of course maaaring makabawas sa mga insidente ng mga agresibong nagmamaneho. Ang dami ngayon, walang pasensya eh. Of course, pagsulong din ng disiplina sa kalsada. Kailangan ng katapat na panukala sa Senado, pero sabi ng Senate President, anong pinagkaiba nito sa murder? Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi bagong batas ang kailangan, kundi mas striktong pagpapatupad sa mga kasalukuyang batas. Dagdag din daw rito ang pagbabago sa asal ng mga motorista at driver education. Problema natin sa Pilipinas, hindi batas, enforcement, and following rules. Dami-dami nating batas eh. Kailangan din daw pairalin ang pagiging mahinahon at magkaroon ng tamang pag-ugali sa tuwing magmamaneho. Dapat paglabas mo sa kalsada araw-araw, ang attitude mo ay, pagbibigyan ko yung gustong sumingit sa akin. Minsan kasi ang tinatawag nila dyan, perceived slight. Kinat ako eh. Hindi ka naman kinat eh. Diba? May bato rin sa kanan, iniwasan niya yung bato. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.